laging nasa cellphone yung kasama nila. Mga lods, gusto ko lang magpasalamat dun sa mga nagpahatid ng tulong. Hindi ko pa nare-replyan lahat, pero nire-replyan ko kayo isa-isa. Ako po yung nag-reply. Yes, yung sinesend ko sa inyo is naka-draft na details ko pa. Wala pong automation na naka-tie up dun sa post ko na automatic magre-reply sa inyo. Meron din nag-suggest na QR code ko na lang. Yes, the reason I don't do that, kung bakit hindi ko pinakita yung bank account or yung GCash number ko sa post or sa comment section para mas madali sa akin, is because I want to, alam mo yun, yung parang nakikilala mo yung tao. Hindi lang ako nakakatanggap ng tulong, is yung nakikita ko yung tao kung sino. Alam mo yun, yung nakakausap mo sila, although hindi kami ganun kahaba mag-usap, of course, and just imagine, mag-isa lang ako. Pero alam mo, makikita ko sila sa comment section, and these are people na, alam mo yun, natatouch ako kasi meron yung 9 pesos lang, 20 pesos, 13 pesos, yung mga nahuhuling pera na lang nila sa GCash. But yet, they still find a way na makatulong. Yes, hindi siya ganun kalaki para sa mayayaman. Pero, alam mo yung mindset mo na swerte ka pa rin, swerte pa rin tayo because we have family, may bubong pa rin tayo. Ngayon, nakakabiyahe tayo, may internet tayo. And then there are people na who doesn't have that. Alam mo yung nawala na parang bula, kahapon lang, parang last week lang okay sila, may bahay, may trabaho, may tirahan, kasama nila yung mga mahal nila sa buhay, and then suddenly dumating yung bagyo, na wipe out, na wash out. Alam mo yun, yung mga bagay na nangyayari sa atin, makukuhaan natin ng mga lesson na pwede natin i-apply sa kahit na anong bagay sa buhay natin, especially sa relasyon. Minsan iniisip natin, nasa worst na sitwasyon na tayo, but just imagine, every time na parang feeling mo down ka na, tinaklubang ka na ng mundo, yet meron kang trabaho, buhay yung mga anak mo, may pamilya kang tumutulong sa'yo, gumagabay sa'yo, may parents ka. Alam mo yun, sometimes hindi natin nakikita yung mga bagay na meron tayo because we keep looking on things na wala tayo, sa mga bagay na wala tayo, and then we start to take for granted kung sino yung mga nasa tabi natin, kung sino yung mga kasama natin, kung sino yung tunay na nagmamahal sa atin, right? If we can yung ma-adapt natin yung ganong klase ng pamumuhay na it's okay naman na matuto tayong maging grateful sa kung anong meron tayo. That doesn't mean na pag grateful ka, kontento ka na. I have different perspective about contentment. Para sa akin, we just have to appreciate what we have. Be grateful for what we have. Pero kasi pag nakontento tayo, we stop growing Alam mo yun, just imagine, kung nakontento yung mga tao sa telepono, sa komunikasyon, kay Graham Bell, di sana wala tayong mga cellphone. Di sana hindi natin, sa mga OFW nakaka-relate dito, di sana, alam mo yung kapatid ko, every month lang siya dati tumatawag from Saudi, payphone pa. Ngayon, anak niya, kaya niyang kausapin from the phone, instant, real time. Alam mo yung ganun, dati sulat lang. We have to move forward kasi kung nasatisfied tayo bilang tao, wala na tayong technology na nagagamit natin. But lahat naman ng bagay may pros and cons, di ba? I mean, syempre, depende sa'yo kung paano mo gagamitin yung technology. Which is sa ngayon, pag in-apply natin sa mga relasyon natin, alam mo yun, parang nagiging kaaway na natin yung mga cellphone ng mga partner natin sa atensyon. Pero if you think about it, sa mga OFW, sa mga malalayo, long distance relationship, yun yung nagiging komunikasyon nila para maglapit sila, para mag-strengthen yung bond nila. Pero sa iba, pagkakasama sa bahay, and then cellphone yung nagiging dahilan to separate them. So it's pros and cons ng mga bagay-bagay if you see things in a neutral way. Kung paano mo tinitignan yung perspective mo, everything happens is neutral. Hindi natin alam kung malas ba o swerte ba, but maybe malas, maybe swerte. It depends kung saan mo kinukumpara, di ba? Kung ikukumpara natin yung sitwasyon natin, ang malas naman natin, wala akong wifi o wala akong trabaho. Well, there are people na wala nang trabaho, putol pa yung paa, o PWD pa, wala pang kamay, or nasa ospital. You see the difference? Sometimes kung mabibigyan lang natin ng contrast yung mga nangyayari sa buhay natin, we start to appreciate life, we start to appreciate what we have, and then be grateful na after all,
meron pala tayong pamilya, nandiyan pala yung mga anak natin, and we still have tomorrow, right? Minsan, yeah, the things na pinoproblema natin na parang feeling natin napakalaki, pag binigyan natin ng contrast yan sa ibang bagay, lumiliit. Ngayon, marami sa atin dito iniwan ng jowa, niloko ng jowa. Pero what if ikumpara natin yung sarili natin dun sa mga nabubuhay sa gera? And everyday, hindi na nga nila iniisip kung kumakain pa sila, iniisip na lang nila kung makakasurvive pa ba sila kinabukasan. And ngayon sa nangyayari dun sa Bicol, I don't think iniisip pa nila kung broken hearted sila. I don't think iniisip pa nila yung nangyari nung niloko sila ng partner nila, or sabihin nating laging nasa cellphone yung kasama nila. Maybe ang iniisip na lang nila ngayon is kung paano sila bukas, kung ano yung kakainin nila, kung paano nila isusurvive yung buhay nila, paano sila magsisimula.